Isa, nasa ng mga susi ng kotse ko. Ang pasigaw na boses na yun ni Julian ay sapat na para bahagyang manginig ang mga kamay ni Isa habang nagtitimpla siya ng kape sa kusina. Huminga siya ng malalim. Pilit pinapakalma ang sarili. Bago lumabas, dala ang tasa. Ang bawat gasgas sa mamahaling lamesang kahoy ng pamilya Valerius ay may katumbas na alaala ng luha para kay Isa. Sa loob ng 3 taon, ang mansyong ito na matatagpuan sa isang eksklusibong subdivision ay hindi naging tahanan para sa kanya. Isa itong gintong hawla na unti-unting pumapatay sa kanyang pagkatao. Nasa ibabaw ng console table sa sala, Julian. Mahinahong sagot niya sa asawa. Gulo-gulo ang buhok, lukot ang mamahaling polo, at may bakas pa ng pulang lipstick sa kwelyo nito. Amoy alak ito, kahit 8:00 pa lamang ng umaga. Isang tipikal na gabi na naman para kay Julian Valerius na magsugal, uminom ng alak, at makipagkita sa iba't ibang babae. Nang makita ni Julian si Isa, sa halip na magpasalamat, marahas nitong kinuha ang tasa ng kape. Humigop ito at agad ding idinura ang likido sa sahig. Muntik nang matalsikan ng paa ni Isa. Ano ba namang klaseng kape to? Ang pait. Katulad mo, walang kalasa-lasa. Asik ni Julian, sabay hagis ng tasa sa lababo, dahilan para mabasag ito ng ilang piraso. Kaya walang galing sa bahay na to eh. Mula nang pakasalan kita, naging malas na ang buhay ko. Hindi na kumibo si Isa. Sanay na siya. Natutunan niyang ibaba ang kanyang pride sa sahig para lang hindi humantong sa mas malalang pananakit ng galit ni Julian. Ang kasal nila ay hindi naman talaga dahil sa pag-ibig. Ang pamilya ni Isa nalubog sa bilyong utang sa mga maling tao sa negosyo. At ang tanging paraan para hindi sila maipit ay ang ipakasal siya sa bunsong anak ng mga Valerius. Ang pamilya ni Julian ay kilala sa pagiging mayaman. Ngunit may madilim na lihim na unti-unti niya nang natutuklasan. Noong una, akala ni Isa magiging maayos din ang lahat. Sinubukan niya maging mabuting asawa. Pinagluluto niya si Julian. Inaasikaso ang mga gamit nito at hinihintay ito hanggang madaling araw. Ngunit ang bawat pagsisikap niya ay tinatapatan lang ni Julian ang pang-aapi. Huwag mo akong titignan ng ganyan, Isa. Hamon ni Julian nang mapansing nakatitig sa kanya ang asawa. Lumapit ito at marahas na hinawakan ng baba ng Isa. Pinalubog ang daliri sa balat nito. Tandaan mo, binili ka lang ng pamilya ko. Kundi dahil sa pera namin. Matagal na nakalutang sa ilog ang bangkay ng mga kamag-anak mo. Kaya umayos ka. Nasasaktan ako, Julian. Bulong ni Isa, pilit na pinipigilan ng luhang pumatak. Pinitawan siya ni Julian na may halong pandidire. Puro ka na lang iyak. Nakakarindi. Kinuha nito ang susi ng kotse at tuluyang lumabas ng bahay. Iniwan siya mag-isa sa gitna ng tahimik na mansyon. Habang lumilipas sa mga buwan, lalong naging impyerno ang buhay ni Isa. Hindi lang verbal at emosyonal na pananakit ang dinanas niya. Naging garapal na si Julian. Nagdadala na ito ng mga babae sa mismong tahanan nilang mag-asawa. Isang gabi, nagising si Isa sa ingay ng tawanan sa kabilang kwarto. Nang buksan niya ang pinto, nakita niya si Julian na may kalandiang isang kilalang modelo sa bansa. Imbis na mahiya, tinawanan lang siya ng lalaki. Oh, nandiyan na pala ang asawa kong formal. Natatawang saad ni Julian habang nakaakbay sa babae. Isa, ipagkuha mo nga kami ng wine sa ibaba. Bilisan mo. At sa mismong sandaling yon, may kung anong naputol sa loob ni Isa. Ang takot na nagpapiit sa kanya sa loob ng 3 taon, napalitan ng isang malamig na determinasyon. Tiningnan niya ulit si Julian ng diretsyo. Isang bagay na hindi niya kailanman ginawa noon. Kumuha kayo ng sarili niyong alak. Malamig niyang sagot. At bukas,
Asahan mo na ang divorce papers. Nagulat si Julian. Ngunit mabilis itong napalitan ng pamilyar na kayabangan. Divorce? Kala mo ba, makakatakas ka sa akin? Sige, subukan mo, Isa. Tignan natin kung saan pupulutin ang pamilya mo. Wala na akong pakialam, Julian. Mas pipiliin ko pang maghirap muli kesa mamatay ng dahan-dahan sa piling ng isang katulad mo. Ipinroseso ni Isa ang lahat. Dahil sa impluwensya at takot ng pamilya ni Julian sa posibleng iskandalo, sa tulong ng ilang legal na hakbang at mga ebidensya ng pang-aabuso na lihim niyang itinago, natapos ang kanilang kasal sa loob ng 6 na buwan. Umalis si Isa ng mansyon, dala ang kanyang maleta, nag-iisa lamang ito, at ang kanyang natitirang dangal. Ngunit ang kalayaang inakala ni Isa, pansamantala lang. Isang gabi, habang naglalakad siya pa uwi mula sa kanyang bagong trabaho sa isang simpleng opisina, isang itim na van ang biglang huminto sa kanyang tapat. 3 armadong lalaki ang mabilis na bumaba at hinablot ang kanyang braso. "Sino kayo? Bitiwan niyo nga ako!" Sigaw niya at pilit na nanlalaban habang isinasakay siya sa van. Tumahimik ka kung ayaw mo mamatay na maaga. Singhal ng isang lalaki na may malaking tahi sa muka. Ang asawa mo si Julian, natalo sa sugal kagabi. Sinugal niya ang huling asset ng pamilya niyo na naiiwan sa kanya. At higit sa lahat, ang pamilya mo may utang pa rin sa boss namin. Dahil wala ka ng proteksyon ng mga Valerios, ikaw ang magbabayad. Nanlamig si Isa sa narinig. Kahit wala na siya kay Julian, nagawa pa rin itong sirain ang buhay niya. Ginamit siya ni Julian bilang pain. Hinayaan siyang maging target ng mga kalaban nito para lang maisalba ang sariling katawan. Ang bawat segundo sa loob ng van, tila 1 oras para kay Isa. Mahigpit na nakagapos ang kanyang kamay sa likuran gamit ang makapal na zip tie. Sa bawat lubak sa kalsadang dinadaanan nila, mas sumasakit ang kanyang pulsong, pilit niyang ikinikiskis sa matigas na tali. Tahimik ang 3 lalaking dumukot sa kanya. Wala man lang nag-uusap. Paminsan-minsan lamang, maririnig ang pagpitik ng lighter at ang pagsinghot ng sigarilyo ng mga lalaking may peklat sa muka. Tumatawid mula sa kaliwang sentido hanggang sa panga ng mga ito. Hindi umiiyak si Isa. Kanina pa siya tumigil sa paghingi ng tulong dahil alam niyang walang saysay ang pagsigaw sa loob ng van na ito. Sa halip, unti-unti niyang kinabisado ang bawat liko ng sasakyan. Hindi man siya pisikal na malakas, alam naman niyang may silbi pa rin ang katalinuhan niya na wala sa mga kumidnap sa kanya. Nakaligtaan ang mga ito na piringan ang kanyang mga mata. Makalipas ang ilang minuto, naramdaman niyang tila graba na ang kanilang dinadaanan. Isang pier. Hindi siya sigurado, ngunit yun ang pinakamalapit niyang hula. Napapikit siya sandali. "Mag-isip ka, Isa," bulong niya sa sarili. 3 taon siyang nabuhay sa impyerno kasama si Julian. Kung nakayanin niyang mabuhay roon, kakayanin din niyang mabuhay dito. Naputol ang kanyang pag-iisip nang biglang huminto ang van. Labas! Mabagsik ang utos ng lalaking may peklat. Saka siya nito hinablot palabas. Pagkababa niya, agad siyang sinalubong ng malamig na simoy ng hangin na may halong amoy ng dagat at kalawang. Tahimik ang paligid at sa hindi kalayuan, nakatayo ang isang napakalaking abandonadong warehouse. Kupas na ang pintura nito, may mga sirang bintana, kalawangin na ang bakal na bubong. Kung pagmabasdan mula sa labas, iisipin ng sino man na matagal na itong pinabayaan. Ngunit mali. Napansin agad ni Isa ang 4 na armadong lalaki sa bubong. May 2 sniper. May CCTV sa bawat sulok. Hindi abandonado. Nagpapanggap lamang. Lakad! Bahagya siya nitong tinulak. Hindi siya nagsalita at tahimik na sumunod habang patuloy na inoobserbahan ang paligid. Kung tatakbo siya, paniguradong dagat lang ang mapupuntahan niya. Kung tatalon siya,
Magpapaulan lamang ng mga bala ang mga ito at posibleng maging bangkay siya sa huli. Iwinaksi ni Isa ang planong naisip. Pagpasok nila sa warehouse, bahagyang lumawak ang kanyang mga mata. Hindi ito ang inaasahan niya. Ang buong gusali. Bulok man sa labas, pero kabaliktaran ang nasa loob. Makinang ang marmol na sahig. May malalaking crystal chandelier na nakasabit sa kisame. Nakalatag ang mamahaling pulang carpet patungo sa isang mataas na entablado sa gitna. Sa magkabilang gilid, may mga round table na natatakpan ng puting tela. May mga waiter na naghahain ng mamahaling alak. May jazz music na marahang tumutugtog sa background. Kung hindi dahil sa mga armadong gwardya sa bawat sulok, iisipin niya nang nasa isang charity gala siya. Ngunit, mas nakakuha ng kanyang pansin ang mga taong naroon. Mga lalaki nakasuot ng mamahaling tuxedo. Mga babaeng elegante ang kasuotan, ngunit malamig ang mga mata. May mga mukhang politiko, may ilang kilalang negosyante na minsan niya na nakita sa telebisyon. Lahat sila may iisang pagkakapareho. Nakatakip ang kalahati ng kanilang muka ng mamahaling maskara. Parang isang marangyang masquerade ball, pero ang mga nakamaskara lamang ang nasisiyahan. Tignan mo nga naman. Napangisi ang lalaki may peklat. Talagang kompleto ang mga demonyo ngayong gabi. Hindi sinasadyang napalingon si Isa sa isang bahagi. Sa isang sulok, katabi na entablado. May hindi kumulang 10 babaeng kasing edad niya. May ilan na umiiyak, nanginginig, at halos mawala na ng ulirat sa takot. Lahat sila nakasuot ng puting bestida na may metal na numerong nakasabit sa kanilang mga leeg. Unti-unti namang bumigat ang pakiramdam niya. Hinila siya ng mga tauhan, patungo sa grupo ng mga babae. May isang babaeng nasa 20s ang agad lumapit sa kanya. Namumutla ito. Teka, mahina ang boses nito. Bago ka rin ba? Hindi sumagot si Isa. Sa halip, tumingin siya sa metal tag na isinabit ng gwardya sa kanyang leeg. Number 17. Nanigas siya. Kasunod niyon ay ang 2 tauhang nagtulak ng malaking bakal na kulungan papunta sa entablado. Isa-isang sinubukang tumakas ang ilang babae, kaya agad silang sinampal. May isa pang tumakbo. Hindi pa naman ito nakakalayo, binaril na ito sa binti. Dahilan para umalingaw-ngaw ang sigaw nito sa buong warehouse. Tinignan ni Isa ng isa-isa ang nagreaksyon ng mga taong nakamaskara. Inakala niyang magugulat, umaawa man lang ang mga ito. Pero sa halip, nagpatuloy lamang ito sa kanilang mga kausapan at bakas sa muka ang kasabikan sa kung anumang mangyayari ngayong gabi. Doon tuluyang naunawaan ni Isa ang nangyayari. Ito ay isang illegal auction. At imbis na mamahaling gamit, ang mga babae kasama siya ang magiging paninda ngayong gabi. Dahan-dahan niyang pinikit ang mga mata at huminga ng malalim. Pagmulat niya, wala na ang takot na kanina'y sumilay sa kanyang mga mata. Napalitan yon ng malamig na determinasyon. Muli niyang sinuri ang paligid. 12 armadong gwardya ang nakikita niya at 2 pangunahing exit. Isang emergency door sa likuran ng entablado. 3 CCTV na umiikot kada ilang segundo. Masyadong maliit ang porsyento na may mangyayaring maganda sa kanila rito. Kailangan pa niyang maghintay. Kailangan niyang humanap ng pagkakataon. Dito! Bilis! Tinulak siya sa dulo ng pila ng mga babaeng ibibenta. Tapang! Puri ng isang lalaki sa kanya. Nang mapansin na wala man lang siyang emosyong pinapakita sa kanila. Tignan natin kung matapang ka pa rin mamaya. Pang-aasaran na sabi nito. Hindi siya sumagot. Hindi niya sasayangin ang lakas niya sa mga taong wala namang konsensya. Makalipas ang ilang minuto, nagsimulang magsidatingan ng mga huling panauhin. Isa-isang bumukas ang malaking pinto ng warehouse.
May convoy ng mga itim na SUV. Mas maraming lalaki pa ang dumating. Malalaki ang katawan at paniguradong wala ring magandang maidudulot sa mundo. May kung anong pagbabago sa atmosfera. Kahit ang mga tao'y kanina'y nagtatawanan, biglang tumahimik. Siya na. Mahinang bulong ng isa sa mga gwardya. Dumating na si Valerius. Kasabay ng mga salitang yon, isang matangkad na lalaki ang dahan-dahang pumasok sa loob ng warehouse. Suot ang isang itim na tailored suit at simpleng itim na maskarang natatakpan lamang ang itaas na bahagi ng muka. Wala siyang body language na naghahanap ng atensyon. Hindi rin siya nagsasalita. Ngunit sa bawat hakbang niya, kusa nang nagbibigay daan ang mga tao. Para bang ang presensya pa lang niya, sapat ng paalala kung sino ang tunay na makapangyarihan sa silid na yon. Hindi pa man nakikita ng malinaw ang kanyang muka, alam na ni Isa kung sino ito. Si Jaren Valerius. Ang lalaking mas kinatatakutan pa kesa sa mismong apelyido ng kanilang pamilya. Dahan-dahang umangat ang tingin ni Jaren, wari walang interes sa paligid. Ngunit nung dumako ang mga mata sa hanay ng babaeng nakapila sa stage, napatigil ito. Direktang tumama ang tingin nito kay Isa bago bahagyang kumunot ang noo nito. Hindi dahil sa interesado siya, kung hindi dahil nakilala niya ang isa sa mga babaeng nakatayo roon. Ito ang asawa ng kapatid niya si Julian. What is she doing here? Bulong niya sa hangin. Isang malakas na tunog ng bell ang umalingaw-ngaw sa buong warehouse. Unti-unting humupa ang mga usapan ng mga bisita. Ang mga waiter, tahimik na umurong sa gilid, habang ang mga armadong gwardya ay pumwesto sa bawat sulok ng bulwagan. Sinara na rin ang malaking pintuan. Maya-maya pa, isang lalaking nakasuot ng isang mamahaling puting tuxedo ang umakyat sa taas ng entablado. Hawak nito ang isang gintong mikropono at sa mukha ay nakapaskil ang isang ngising. Kayang itago ang pinakamaruming krimen. Good evening to everyone. At nagpalakpakan ng ilan. Maligayang pagdating sa isa na namang eksklusibong gabi ng ating mga koleksyon. Ang malademonyo nitong pagtawa ay maririnig sa mikropono. Napakuyom ng kamay si Isa nang sabayan siya ng mga bisita. Itulad ng dati, ang bawat produkto ngayong gabi, dumaan sa masusing pagpili. Bata pa mga ito. Malusog. At higit sa lahat, walang makakaalam kung saan sila napunta. Muling nagtawanan ng lahat habang si Isa ay tahimik lang. Masyado siyang nandidiri sa mga taong nasa loob ng lugar na ito. At ang hindi pa niya inaasahang tao kasangkot dito. Jaren. Puno ng inis na sabi niya, bago sunulyapan ng lalaking prente lang na nakaupo sa ibaba. Nakatayo siya sa hanay ng mga babaeng nakasuot ng puting bestida, habang mahigpit pa rin nakagapos ang kanyang mga kamay. Muli niyang inikot ang paningin. May isa pang pinto sa likod ng entablado na paminsan-minsan binubuksan ng mga tauhan. Sinaulo niya ang bawat detalye na yon. Hindi siya sigurado kung magkakaroon siya ng pagkakataong makatakas. Pero kapag dumating yon, ayaw niyang magsisi dahil hindi siya naging handa. Sa kabilang bahagi ng bulwagan, tahimik na nakaupo si Jaren Valerius sa pinakaharap ng VIP table. May hawak siyang baso ng whiskey, ngunit minsan ay hindi niya yun ininom. Nakatutok lang ang mata niya sa entablado. At ang dahilan na yon, isang babae. Si Isa. Hindi niya inaasahang makikita niya ang babaeng ito dito mismo sa lugar. Napapatanong siya kung anong katangahan ang ginawa ng kanyang kapatid at pinabayaan lang nito ang asawang masangkot sa peligro. Wala siyang kaalam-alam sa mga ito dahil wala naman siyang pakialam sa buhay ng kanyang kapatid. Pero, anong ginagawa ng babaeng ito rito? Hindi ito mukhang isang babaeng kusang pumasok sa mundong ito. Lalong hindi siya mukhang taong madaling madala sa takot. Mula na makarating siya sa warehouse, wala pa siyang nakikitang luha mula dito.
Wala ring desperadong paghahanap ng kakampi. Sa halip, parang may binibilang ito. Napansin ni Jaren ang bahagyang paggalaw ng mga mata ni Isa mula sa mga gwardya patungo sa kisame hanggang sa emergency exit. Hindi na kailangang hulaan ni Jaren na pinag-aaralan ni Isa ang lugar. Bahagyang tumaas ang sulok ng labi ng babae. Interesting. Isa-isa nang inilabas sa entablado ang mga babae. Mas lalong lumakas ang tilian at halong pag-iyak ng mga ito sa takot. Paulit-ulit na nagmamakaawa ang mga ito, pero wala lang nakikinig sa kanila. Sa bawat pagbukas ng bidding, may tumataas na numero sa malaking LED screen. Start with 3 million. Sigaw ng lalaking may hawak na mikropono. 4 million! 4.5. 6 million. Sold! Kasunod noon, hinihila ang babae patungo sa bagong may-ari nito. Hindi man lang sila binigyan ng pagkakataon na lumaban. Nagsimulang humangin sa paligid. Ngunit nananatiling walang emosyon ang mukha ni Isa. Wala na siyang maramdaman na awa sa mga kasama niya ngayon dahil umiiral ang pagiging selfish niya. Ang tanging kailangan niyang alalahanin ay ang sarili at wala nang iba. Next. Umalingaw-ngaw naman ang boses ng host. Sinod ang number 17. Bagong-bago pa ito. Dalawang gwardya ang lumapit kay Isa bago siya marahas na hinila paakyat sa gitna ng entablado. Tinutok sa kanya ang malakas na ilaw na parabang isa siyang produkto na inilagay sa display. Nakaramdam siya ng dose-dose ng matang nakatingin sa kanya kahit na natatakpan ang kanilang mga mukha ng maskara. May mapanuri, mapagnasa, at mga matang tila sinusukat ang halaga niya. Gentlemen, Masiglang ngumiti ang host. isa ito sa special na koleksyon ngayong gabi. 26 years old, walang anak, at dating asawa ng isang kilalang pamilya. Bahagyang nagbulungan ng mga tao tungkol sa sinabi ng host tungkol sa kanya. At ayon sa impormasyon namin, hindi pa ito nagagalaw. Binalot ng lugar ang dagundong ng kanyang halakhak na parabang ang information na yun ay nakakatuwa. Matigas rin ang ulo nito, pero wag magalala. Lahat naman ay napapaamo. Kasabay noon, isang matabang lalaking nakasuot ng gintong maskara ang tumayo. Mabagal itong umakyat sa entablado. Pwede bang inspeksyonin muna? Tanong nito nang makalapit, dahilan para matawa ang host. Siyempre naman, Mr. Reyes. Mabagal na lumapit ang matanda kay Isa na parang isang mamimiling nagsusuri ng mamahaling gamit. Inikot niya si Isa mula ulo hanggang paa. Pagkatapos, huminto sa harapan nito. Inabot niya ang baba ni Isa bago mahigpit itong pinisil. Itaas mo mukha mo. Utos nito pero hindi gumalaw si Isa. Kaya napangisi ang lalaki. Hindi mo ba ako narinig? Mas lumakas ang pagkakahawak nito sa kanyang baba. Nang hindi pa rin umimik si Isa, bigla nitong hinila ang buhok niya paatras. Napangiwi si Isa sa sakit. Tahimik lamang ang buong bulwagan. Walang pumipigil. Para sa kanila, para itong isang palabas. Hanggang sa may kung anong tuluyang naputol sa loob ni Isa. Sa isang mabilis na galaw umabante siya ng kalahating hakbang. Kahit nakagapos sa mga kamay niya. Buong lakas niya ibinangga ang noo niya sa mukha ng lalaki. At napasigaw ito sa sakit. Napaatras ito habang nakahawak sa ilong. Bago pa man makabawi, umatras si Isa. Sa kabuong lakas na sinampal ang matandang lalaki. Umalingaw-ngaw ang tunog ng sampal sa buong warehouse. Natahimik ang lahat at hindi nakapagsalita. Ang ina mo! Nanlaki ang mata nito sa galit na naramdaman nang marinig ang pagmumura ni Isa. Aba putang ina mo rin. Sabi nito habang umaagos ng dugo sa ilong. Ikaw! Kulubot na nga yung pagmumukha mo. Malaswa pa rin yung utak mo.
Diretsahang sabi ni Isa. Kahit takot, kailangan niyang gumawa ng gulo para sa kanyang plano. Ang planong gumawa ng gulo ay para tignan kung may gagawin si Jaren para matulungan siya. Wala na siyang maisip na paraan para makatakas dito. Si Jaren na lang ang natitirang pag-asa niya. Sa VIP section, unti-unting binaba ni Jaren ang baso ng alak na hawak. Hindi na siya nagulat dahil nanlaban si Isa na parang inaasahan niya na yon. Bahagyang tumingin si Jaren sa host. Tumingin din siya sa electronic board kung saan magsisimula ang bidding. At sa unang pagkakataon ngayong gabi, dahan-dahang umayos ang kanyang upo dahil handa na siyang makialam. Nanlalambot na ang tuhod ni Isa. Bahagyang mabilis ang paghinga. Walang iya kang babae ka? Sigaw ng lalaking sinampal niya. Akma sana itong susugod muli nang pigilan ng dalawang armadong gwardya. Agad namang nakabawi ang host. Everyone! Natatawa nitong saad bagamat bahagyang kinakabahan. Mukhang totoo nga ang impormasyon namin. Ang number 17 ay may katigasan ng ulo. Ang ilang tao ay tumawa. Ngunit mas marami ang tila mas naging interesado. Unti-unting bumalik sa kani-kanilang upuan ng mga bisita. Ngunit ang kanilang mga matay na natiling nakatuon kay Isa. Parang mga mandaragat na nakahanap ng kakaibang isda. Ang lalaking sinampal niya ay nagpahid ng dugo sa ilong bago ngumisi. Isang ngisi na hindi gusto ni Isa. Kapag napasakamay kitang babae ka, sisiguraduhin ko matututo kang lumuhod. Hindi nagpatinag si Isa at tiningnan niya lang ito na parang walang halaga kahit na nanginginig na ang kanyang kalamnan. Simulan natin ang bidding para sa number 17 dahil siya nagpainit ng ating mga gabi. Starting price, 5 million. 6 million. 7. 12 million. Sunod-sunod at naging mabilis ang pagsasalita, kaya halos hindi na makahabol ang host sa pagsasalita. Isa-isang tumaas ang presyo. May ilan pang hindi man lang kumukurap habang nagbabagsak ng bid. 15 million. 30 million. Unti-unting nanlamig ang kanyang palad dahil may mga taong handang gumastos ng milyong-milyong piso para makuha siya. 100 million. Natahimik ang ilan dahil sa halagang ibinagsak ng lalaking sinampal niya kanina. Masyado nang mataas ang presyo. May tataas pa ba? Tanong ng host. Nagkatinginan ng lahat. Ang iba'y umiiling na lang kaya ngumisi ang lalaki. Halos sigurado na ito sa kanyang panalo. 100 million. First call. Tahimik pa rin ang lahat. Second call. Dahan-dahang kinuha ni Jaren ang kanyang baso ng alak at pinagmasdan ng likido rito. Dumapo muli ang kanyang tingin kay Isa, ang babaeng nakatayo lamang ng tuwid at mukhang walang pakialam sa halaga ng perang binagsak ng mga tao para makuha siya. Bahagyang bumaba ang tingin niya sa metal tag na nakasabit sa leeg nito bago muling binalik ang tingin sa walang takot na mukha ng dalaga. Hindi sigurado si Jaren kung anong nagtulak sa kanya. Siguro ay dahil kilala niya ito. Siguro ay dahil isa itong Valerius sa papel. Kahit dating asawa lamang ito ng kanyang kapatid. O siguro, ayaw lang niyang mapunta si Isa sa ibang lalaki. Tahimik niyang binaba ang baso. Sa unang pagkakataon ngayong gabi, nagsalita siya. 300 million. Parang huminto ang oras. Ang host at ang mga tao na nasa loob ng warehouse, sabay-sabay na palingon sa kanyang direksyon. Parang may malamig na hangin na dumaan sa buong warehouse dahil walang balak ang mga ito na kontrahin si Jaren. 300 million pesos mula kay Mr. Valerius. Ang lalaking sinampal ni Isa ay napalunok dahil wala siyang lakas ng loob para patungan pa ang presyo. Sapagkat sa mundong ginagalawan nila, may mga taong pwede mong kalabanin at may mga taong hindi mo dapat ginagalaw. At si Jaren Valerius ay kabilang sa ikalawa. Ngunit, hindi niya hinayaan na makuha ni Jaren ang babae dahil ang kinatatakutan siya.
310 mil... Hindi pa man niya natatapos ang sasabihin nang dahan-dahang dumapo ang nakamamatay na tingin ni Jaren sa kanya. Nagtagpo ang kanilang mga mata at wala itong sinasabi o anumang pagbabanta. Pero sa simpleng tingin na yon, sapat na para mawala ng kulay ang mukha ng matanda. Bigla itong natahimik. Gamit ang nanginginig na kamay, binaba nito ang placard at di na muling nagsalita. 300 million first call. Second call, sold to Mr. Valerius. Sigaw ng host bago malakas na ibinagsak ang martilyo. Dahan-dahang tumingin si Isa kay Jaren. Ngayon, si Jaren na ang taong may hawak sa kanya. Dalhin ang number 17 sa holding room. Naputol ang pag-iisip ni Isa nang marahas siyang hilahin ng isang gwardya. Hindi na siya nanlaban. Sa halip, hinayaan niyang kaladkarin siya habang patuloy na inoobserbahan ang paligid. Mula sa entablado, dinaan niya sa isang makitid, madilim, at tahimik na pasilyo sa likuran nito. May ilang bakal na pinto at sa pinakadulo, isang maliit na silid. Pagpasok niya, agad siyang itinulak sa isang upuan. Maghintay ka dito. Banta ng Isa bago siya maiwan mag-isa. Naririnig pa niya ang mahinang ingay ng auction sa kabilang panig ng dingding. Marahan siyang huminga. Tumingin sa paligid. Walang bintana. May isang CCTV sa sulok. Dumapo ang paningin niya sa maliit na tray ng tubig sa mesa. Namilog ng bahagya ang mata niya. Ang tray ay yari sa metal at may matalim na gilid. Dahan-dahan siyang yumuko. Inabot niya ang tray gamit ang nakagapos na kamay kahit mahirap. Pagkatapos makuha, tahimik siyang huminga at nagsimulang kiniskis ang plastic zip tie sa matalim na gilid ng tray. Samantala, tumayo na si Jaren at agad lumapit ang kanyang kanang kamay na si Darius. Nasa ikalawang palapag ang target, sir. Walang armadong tao. Tumango lamang siya sa sinabi nito. Camera. 4, sir. Exit. 3. Pagkatapos inayos si Jaren ang cuffs ng kanyang suit bago nagsalita. Simulan na natin. Hindi na siya nag-abala na lumingon sa entablado at tinanong kung nasan si Isa. Naglakad siya sa gitna ng abalang event ngayong gabi. Ngunit hindi pa man siya nakakalayo na lumapit ang isang tauhan niya. May problema, sir. Gumagalaw na si Victor. Bahagyang kumunot ang noo ni Darius samantalang si Jaren, wala man lang reaksyon. Isa sa pinakamalaking supplier ng armas sa Southeast Asia si Darius. Ang 3 buwan na hinahanap niyang tao at ang mismong dahilan kung ba't siya naroon ngayong gabi. Bahagyang gumalaw ang sulok ng labi ni Jaren. Swerte nga naman. Sa loob ng holding room, napahinto si Isa nang marinig niya ang maraming yabag sa labas. Dumapo ang kanyang tingin sa pinto na bumukas. Ilabas na siya. 2 armadong lalaki ang pumasok. Pero hindi pa tapos ang auction sa ibaba. May natanggap akong utos. Pag-uusap ng 2 bago lumapit sa kanya. Tumayo si Isa at hinigpitan ang pagkakahawak niya sa metal tray. Hindi pa napuputol ang zip tie. Kailangan niya pa ng ilang minuto roon. Saan niyo ako dadalhin? Malamig niyang tanong sa mga ito. Nagkatinginan ang 2 lalaki pagkatapos ay natawa. Hindi mo na kailangang alamin. Bago siya mahawakan ng isa sa mga braso, isang bultuang pumasok sa loob. Nakasuot ito ng itim na suit at di na kailangang magpakilala. Jaren, yun ang lumabas sa bibig ni Isa nang makita kung sino yon. Ang 2 armadong lalaki, agad dumistansya kay Isa. Mr. Valerius. Kaswal na lumakad papasok si Jaren. Ang kanyang mga mata agad na bumagsak kay Isa. Napansin ang metal tray sa kamay nito at malapit na maputol na zip tie at ang posisyon ng paa nito. Handa si Isa na lumaban sa 2 lalaki kung di siya dumating. She is mine, remember. Seryosong sabi ng lalaki. Mabilis na namutla ang 2 sa naging tanong ni Jaren at sunod-sunod ang ginawang pagtango. Mabilis silang 2
Nayumuko bago ko maripas ng takbo palabas na para bang nakakita ng multo. Nanatiling nakatayo si Isa. Bagamat nakaramdam siya ng konting ginhawa sa pagdating ni Jaren, hindi niya pa rin binitawan ang hawak na metal tray. Tinignan ni Jaren ang kamay ni Isa na nakatago sa likuran nito, kung saan pilit pa ring hinihiwa ng matalim na gilid ng tray ang natitirang hibla na makapal na zip tie. Isang banayad ng ngisi ang sumilay sa labi ni Jaren bago siya humakbang palapit kay Isa. Masyadong matigas ang tray na yan. Mas mabilis kung gagamitin mo ito. Mababa at baritono ang boses ni Jaren. Sa isang swabing galaw, may kinuha si Jaren mula sa bulsa ng kanyang tailored suit. Isang maliit ngunit matalim na pocket knife na may hawakang gawa sa itim na ivory. Inabot niya ang hawakan nito sa dalaga. Pinaubaya ang talim sa direksyon nito. Napatitig si Isa sa patalim. Bago binalingan ng mga mata ni Jaren. Bakit? Para saan to? Binili mo ako sa halagang 300 million, Jaren. Hindi ba dapat nakagapos ako dahil pagmamayari mo na ako? Ayaw ko lang makita ang isang dating Valerios na tinatratong mababang nilalang. Malamig na sagot ni Jaren, bagamat may kakaibang diin sa salitang Valerios. Grab this. Putulin mo ang tali sa mga kamay mo. Hindi na nagdalawang salita si Isa. Binitawan niya ang metal tray na hawak para makuha ang kutsilyo mula sa palad ni Jaren. Sa isang mabilis na pag-atras ng kanyang kamay, hiniwa niya ang zip tie hanggang sa maputol ito. Marahang hinilot ni Isa ang kanyang namumulang pulso. Ngunit sa kabila ng hapdi, hindi niya binitiwan ang kutsilyo. Nanatili itong mahigpit na nakasara sa kanyang kamao. Salamat. Pero hindi nito binabago ang katotohanang kasangkot ka sa maruming lugar na to. Tumingin si Jaren sa namumulang pulso ng dalaga bago muling tumingin sa matapang nitong muka. Kala mo ba nandito ako para bumili ng mga babae, Isa? Hindi ba? Prente ka nakaupo sa VIP table? Nakikipag-inuman ka sa mga demonyong nakamaskara? Nandito ako. Dahil may re-resolbahin akong peste. Diretso ang sagot ni Jaren. Naglakad dito sa pinto at bahagyang binuksan para silipin ang labas. At di kasama sa plano ko makita ang ex-wife ng kapatid ko na binibentang parang isang karne. Bago pa man makasagot si Isa, biglang bumukas ang pinto. Mabilis pumasok si Darius, ang kanang kamay ni Jaren. Seryoso ang mukha nito at may hawak na ring baril. Sir, nagsisimula ng kumilos sa mga tauhan ni Victor sa itaas. Mukhang naramdaman nila ang presensya natin. Pag-uulat nito, bago napatingin kay Isa. At hawak pa nito ang kutsilyo. Hindi nagpakita ng gulat si Darius. Alam niyang hindi ordinaryong babae ang mga nasa paligid ng mga Valerios. Where is that bastard? Nasa dulo ng pasilyo sa second floor. Kasama niya ang 6 na armadong bodyguard niya. Sagot naman ni Darius. Tumingin muli si Jaren kay Isa. Darius, ihatid mo si Isa sa labas. Gamitin niyo ang emergency door sa likod ng stage. May 2 sasakyang naghihintay doon. Wait, teka, paano ka? Ano mangyayari sa mga babaeng nasa baba? Tinitigan siya ni Jaren ng ilang segundo. May kung anong rumihistro sa mga mata nito. Marahil ay ang paghanga sa babaeng nasa panganib, pero nagagawa pang mag-isip para sa iba. Mga tao ko mag-aasikaso sa mga nasa ibaba kapag nagsimula na ang gulo. At ako, tatapusin ko lang ang pinunta ko dito. Huwag ka makulit, Isa. Lumabas ka na habang may pagkakataon. Hindi ako aalis. Nang walang kasiguraduhan na hindi ako muling mahuhuli ng mga tauhan ng kapatid mo o ng mga nagdala sa akin dito. Sabi ng mga dumukot sa akin na talo sa sugal si Julian at ako ang ginawa niyang pambayad. Kung aalis ako kasama ang tauhan mo, paano ang pamilya ko? Nang marinig ang pangalan ng kanyang kapatid, mas lalong nagdilim ang mukha ni Jaren. May lumabas na kakaibang bagsik sa kanyang mga mata na nagpataas sa balahibo ni Isa. Julian. Ako magpapakain sa kanya ng mga bala kapag natapos ko ang gabing ito. Pero sa ngayon sumunod ka sa utos ko kung gusto mo pang mabuhay.
Ngunit bago pa man makahakbang si Darius para alalayan si Isa, isang malakas na putok ng baril ang umalingaw-ngaw mula sa pasilyo. Kasunod ang isang malakas na pagsabog na nagmula sa main hall ng warehouse. Yumanig ang buong gusali. Sumunod ang mga sunod-sunod na sigawan, putukan, at tunog ng mga basag na salamin mula sa main hall. Mabilis na hinablot ni Jaren ang braso ni Isa at hinilay ito sa likod ng isang matibay na konkretong poste sa loob ng silid. Sa kabila ng kaguluhan, napansin ni Isa kung gaano kabilis at kalmado ang galaw ni Jaren. Tila hindi man lang ito nagpapanik. Mula sa ilalim ng kanyang suot, naglabas din si Jaren ng isang baril. Nakalakang emergency exit sa likod, sir. May mga tauhan si Victor na nagbabantay sa labas. Ulat muli ni Darius matapos sumulyap sa pasilyo habang umiiwas sa mga balang tumatama sa dingding. Tumingin si Jaren kay Isa na bagamat mabilis ang paghinga, nananatiling nakatitig sa kanya, hawak pa rin ang pocket knife. Mukhang magbabago ang plano. Bulong ni Jaren. Ang boses ay malapit sa tainga ni Isa, kaya nakaramdam ang dalaga ng mainit na paghinga nito sa gitna ng malamig na silid. Manatili ka sa likod ko, Isa. Huwag ka lalayo kahit 1 pulgada. Tumango naman ang babae. Sa unang pagkakataon sa loob ng 3 taon, ngayon lamang siya nakaramdam ng isang kakaibang proteksyon na hinding-hindi naibigay sa kanya ni Julian. Darius, takpan mo kami. Aakit tayo sa 2 palapag. Kung ayaw kaming palabasin ni Victor, kami ang pupunta sa kanya. Copy, sir. Sumunod ang sunod-sunod na putok mula kay Darius habang dahan-dahang lumalabas si Jaren sa holding room. Mahigpit na nakahawak ang isang kamay sa bewang ni Isa para protektahan ng babae, habang ang isa namang kamay nakatutok ang baril sa unahan, handang pumatay ng sino mang humarang sa kanilang daanan. Hindi bumitiw si Jaren sa bewang ni Isa. Sa tuwing may balang tatamas sa malapit, marahas niyang kinakabig ang katawan ng dalaga para ipailalim sa kanyang proteksyon. Sa kabila ng bigat ng sitwasyon, walang kahit anong kaba sa mukha ni Jaren. Ang mga mata niya nanatiling malamig at nakafocus. 2 beses siyang nagpaputok nang may sumulpot na kalaban sa harap nila. At parehong sa noo tumama ang mga bala nito. Habang paakyat ng hagdan, isang sugatang tauhan ni Victor ang biglang sumulpot mula sa isang blind spot sa gilid. May hawak na patalim at takmang isasaksak sa tagiliran ni Jaren. Dahil nakatutok ang baril ni Jaren sa unahan, si Isa ang unang nakapansin. Hindi siya sumigaw o nagpanik man lang. Gamit ang pocket knife na binigay sa kanya ni Jaren, buong lakas niyang sinaksak ang talim sa liig ng lalaki. Good girl. Mababa at seryosong bulong ni Jaren bago ipagpatuloy ang pag-akyat. Nang marating nila ang dulo ng pasilyo sa 2 palapag, sinalubong sila ng natitirang 4 na bodyguard ni Victor. Mabilis na itinulak ni Jaren si Isa sa likod ng isang makapal na haligi habang nagpapalitan sila ng putok kasama si Darius. Sa loob ng ilang segundo, naliligo na ang mga ito sa sariling dugo. Bumukas ang pinto sa dulo. Tumambad si Victor na may hawak na isang baril. Jaren, tutupad naman ako sa usapan nating magbabayad ako sa oras, ah. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Jaren. Lumapit ito rito nang walang takot. Baliwalang nakatutok sa baril nito. Hindi ako naniniwala sa mga taong sinungaling. Isang putok mula sa noo ang tumapos kay Victor, mula kay Jaren, nang maagaw nito ang baril mula sa kanya. Bumagsak ito sa mesa, habang dahan-dahang ibinababa ni Jaren ang baril. Humarap siya kay Isa na nakatayo pa rin at hawak ang dugo ang kutsilyo. Hindi alam ni Isa magiging reaksyon. Kahit na inaasahan niya na ganong klaseng tao si Jaren, ngayon niya lang ito nasaksihan na gawin ang mga bagay na ito. Darius, tawagan mo ang mga backup. Linisin ang ibaba. Ilabas sa mga natitirang biktima. Utos ni Jaren habang lumalapit kay Isa. Maingat niyang hinawakan ang kamay ni Isa bago kinuha ang kutsilyo. I will get you out of here. Makalipas ang ilang oras,
Nakarating sila sa isang tagong safe house sa labas ng syudad. Isang modernong rest house na napapaligiran ng matataas na pader at may mga security sensor. Pagpasok pa lang, agad binitiwan ni Isa ang kamay ni Jaren. Ramdam ang matinding tensyon sa pagitan nilang dalawa. Naupo si Jaren sa isang itim na leather sofa. Tinanggal ang kanyang coat. Marahang niluwagan ang kanyang necktie. Habang nakatitig kay Isa, na nananatiling nakatayo malapit sa pinto. Aren't you going to sit down? Ligtas ka dito. Saad ni Jaren. Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Isa. Ligtas? Sa isang delikadong tao na katulad mo. Kahit di kita nakakausap ng Valerius pa lang din ako. Marami na ako naririnig ko anong klaseng tao ka. Paano ako makakasiguro hindi mo ako gagamitin, ha? Matalim siyang tinitigan ni Jaren. Kung gusto kitang gamitin o patayin, hinayaan na sana kitang mabili na matandang yon. Malaki ang ginastos ko para sa kalayaan mo mula sa mga taong yon. Hindi ko alam. Hindi ko alam, Jaren. Hindi ko alam kung mapagkakatiwalaan kita. Ba't nagkaroon ka ng pakialam sa isa katulad ko? Ikaw si Jaren Valerius, di ba? Gusto kong malaman kung paano nagawa ng kapatid ko na isugal ang natitirang yaman ng pamilya at ang sarili niyang asawa. Ano nangyari sa inyo sa loob ng mansyong yun, Isa? Tumingin sa ibang direksyon si Isa. Nakakuyom ang kanyang palad habang nagbabalik ang alaala ng 3 taong impyerno sa tabi ni Julian. Hindi niya gustong maging detalyado. Hindi niya kailangang kaawaan siya ng lalaking ito. E di tanong mo sa magaling mong kapatid. Siya ang demonyo, Jaren. At kung pareho kayo ng dugo, wala akong dahilan para pagkatiwalaan ka. You're smart. Pero magkaiba kami ng kapatid ko. Si Julian ay sumisira ng buhay. Ako ang nag-aayos ng mga kalat. At simula ngayong gabi magtulungan tayo, gusto mo man o hindi. Naupo si Isa sa kama habang iniikot ang paningin sa loob ng silid. Binigyan siya ni Jaren ng isang guest room matapos ang kanilang bangayan. Tumayo siya nang marinig ang pagkatok sa pinto para buksan yon. Bakit? Bungad na tanong niya kay Jaren. Inabot sa kanya ng lalaki ang 5 paper bag bago nagsalita. Di ko alam kung magugustuhan mo ang pinili ni Darius sa damit. But this is just temporary. We'll go shopping tomorrow. Sabi nito, you don't have to do this. Ang tanging naging sagot niya. Napansin niya ang isang logo ng mamahaling restaurant. Kumain ka bago matulog. I'll see you tomorrow. Aalis na sana si Jaren. Nang mabilis niyang hinawakan ito sa braso. Agad niya ring binitiwan yon dahil pakiramdam niya. Napapaso siya sa pamamagitan ng paghawak sa lalaki. Samantala, hinihingal na nagising si Isa mula sa panaginip. Bumabalik na naman ang nangyari sa kanila sa auction. Ang kaibahan lang, naroon si Julian na hinahabol siya. Hapon niyang hinaplos ang dibdib dahil sa bilis ng tibok niyon. Pati ba naman sa panaginip ko nandun ka, Julian? Naiinis na sabi ni Isa bago naisipang bumaba sa kusina para kumuha ng tubig o di kaya uminom ng gatas. Sa tingin niya hindi magiging mahimbing ang pagtulog niya kapag wala siyang iinumin para kumalma. Pagbukas niya ng refrigerator, muntik na siyang matawa nang makita ang laman nito. Bukod sa tubig, mga alak ang laman. Hindi ba kumakain ng lalaking yun? Naiiling na bulong niya sa sarili bago isara ang ref. Pagkatapos uminit ng tubig, kumuha siya ng tasa para isalin ng tubig roon. Shit! Mahinang pagmumura niya nang mapaso ang kanyang kamay. Why aren't you sleeping yet? Isang boses ang muntik nang magpagulat kay Isa. Saan ka galing? Tanong ni Isa. Nagaling sa labas si Jaren. Maingat yung binaba ang kettle bago siya naglagay ng sachet ng gatas sa tasa para ipagpatuloy ang ginagawa. May tinapos na ako, teka. What happened to your hand? Eto? Napasok. Uy, teka, saan mo ko dadalhin? Hindi na nagpumiglas si Isa nang dinala siya ni Jaren sa sala para umupo. Gagamutin yan, syempre. Hindi ko alam may pagkatanga ka pala. Excuse me, makatanga naman. Isang nakakaasar na tawa lamang ang sinagot nito.
Kinabukasan, mabilis na bumaba si Isa para paglutuan si Jaren. Hindi na siya nakabalik sa pagtulog kaya naging mataas ang oras niya ng preparation. Si Jaren naman nagpahinga lang ng 3:00. This is the first time na nagising ako na may amoy pagkain ng bahay ko. Sinulya pa ni Isa si Jaren na nakasandal sa dingding ng kusina. Wala naman ako mababayad sa pagpapatira mo rito sa akin. Kaya ako na lang magluluto para sa'yo. What's that? Tinolang manok. Never heard of it. Mabilis na napaangat ang tingin ni Isa sa lalaki. Sigurado ka dyan? Matuturn off ka ba niyan? I don't know. Rich kid ka kasi. Isang kasunduan. Panimula ni Jaren kinabukasan habang nakaharap kay Isa sa dining table. Kailangan ko linisin ang pangalan ng pamilya mula sa mga kalokohan ni Julian. At kailangan mo ng proteksyon para sa pamilya mo, mula sa mga natitirang nagpapautang sa kanya. I'll ensure your family's safety. In exchange, magiging asawa kita. Sa mata ng publiko at sa pamilya, lalong-lalo na sa harap ni Julian. Napakunot ang noo ni Isa. Asawa? Kaka-divorce ko lang kay Julian, Jaren. Exactly. At ang pinakamalaking sampal sa mukha ni Julian ay ang makita ang babaeng inabuso niya na nasa tabi ng lalaking palagi niyang kinaiinggitan. May madilim ng ngisi sa labi ni Jaren. Gusto mo maghiganti, di ba? Gagawin natin yan sa paraang unti-unti siya mababaliw. Walang ibang pagpipilian si Isa. Para na rin sa seguridad niya, tinanggap niya ang kasunduan. At para na rin makaganti kay Julian. Kailangan ko lang po ng signatures niyo. Inabot ng attorney ang kanilang marriage certificate kinagabihan. Si Jaren ang unang pumirma bago inabot kay Isa yon. You can change your mind, Isa. Mabilis na kinuha ni Isa ang ballpen. Nandito naman na tayo. Sabi niya bago pinirmahan ang papel. Pagkatapos mabilis na binigay ito sa abogado ni Jaren. Congratulations, Mr. and Mrs. Valerius. Sa isang marangyang charity gala ng pamilya Valerius, dumating si Jaren na suot ang kanyang eleganteng tuxedo. Ngunit ang tunay na kumuha ng pansin ng lahat ay ang babaeng nakaangklas sa kanyang braso, si Isa. Suot nito ang isang napakagandang emerald dress na backless. Mas lalong lumitaw ang maputi at makinis nitong balat. Malayo sa sinasabi ni Julian na isang boring na babae. Don't you love the attention we are getting? Nakangising bulong ni Jaren sa kanya habang naglalakad sila sa gitna ng lahat. Sa gitna ng ballroom, saktong nakikipag-usap si Julian sa ilang matatandang kamag-anak nila. Nang mapansin ang bulong-bulungan ng mga bisita. Nang lumingon siya sa entrance, muntik niyang mabitawan ang hawak na baso ng whiskey. Bahagyang nanlaki ang mga mata nito sa gulat. Ang panga ay nanginginig sa galit at inggit nang makita si Isa na nakangiti ng marahan habang binubulungan ni Jaren sa tenga. At ang mas nagpaliyap sa kanyang dugo nang mapansin ang kamay ni Jaren na prenting nakapatong sa ibabang bahagi ng hubad na likod ni Isa. Marahang hinahaplos ito sa harap ng lahat. Kuya, Isa? Usal ni Julian habang naglalakad palapit sa kanila. Tila ba hindi makapaniwala. Kuya? Isa? Usal ni Julian habang naglalakad palapit sa kanila na tila ba hindi makapaniwala. Lumingon si Jaren. Ang muka ay blanko ngunit ang mga matay puno ng mapang-asar na tagumpay. O Julian, nandito ka pala. Anong kahangalan to, kuya? Sindalo mo ang basurang iniwan ko? Isa, anong palabas to? Pumatol ka sa kapatid ko para lang makuha ang atensyon ko? Bago pa man makasagot si Isa, marahang humakbang si Jaren pasulong. Hinarangan ng paningin ni Julian kay Isa. Bantayan mo ang pananalita mo, Julian. Ang babaeng tinatawag mong basura ay ang bago may hawak ng kalahating shares ng Valerius. Siya na ang asawa ko. Mas mabuting masanay ka nang makita siyang nasa itaas mo. Sa mismong sandaling yon,
Nakita ni Isa ang unting pagkawala ng kulay sa mukha ni Julian. Ang inggit at selos. Sa mga mata nito'y abot langit. Hindi nito matanggap na ang babaeng pinapaiyak at kinukulong, hinahawakan ngayon ng kanyang kapatid na matagal niya nang kinaiinggitan. Did I make you uncomfortable? Tanong ni Jaren kay Isa matapos padabog na umalis si Julian. Ha? Umangat ang tingin ni Isa sa lalaki bago umiling. Then why are you blushing? Mabilis na tumalikod si Isa nang mapansin ang mukhang umiinit. Hindi ah. Hindi doon nagtapos ang pagkairita ni Julian. Sa mga sumunod na linggo, sinigurado ni Jaren at Isa na sa bawat anggulo ng kanilang relasyon, makikita ng publiko. Naglabas sa mga tabloids ng larawan kung saan magkasamang nagmemerienda ang dalawa sa isang mamahaling cafe, kung saan sinusubuan ni Jaren ang pagkain si Isa. Mga larawang magka-holding hands ang dalawa habang lumalabas mula sa isang luxurious boutique. Sana naman maganda yung angle ko. Palihim na reklamo ni Isa habang nakayapos ang kanyang braso sa leeg ni Jaren. Hindi umabot na 1 segundo ang ginawang pagsulyap sa mga taong palihim na kumukuha sa kanila ng larawan. Maganda ka naman kahit anong anggulo. Peking natawa si Isa at pabirong hinampas ang dibdib ni Jaren, na para bang may sinabi itong nakakatuwa kahit hindi naman siya nasiyahan sa pambobola nito. Para kay Julian, bawat balita ay parang lason. Araw-araw siyang naglalasing. Unti-unting nababaliw sa isipin ang kanyang ex-wife ay masaya at reyna sa piling ng iba. Ilang beses niyang sinubukang tawagan si Isa, ngunit nakablock ang kanyang numero. Nakasa ng babaeng yun. Sigaw ni Julian na makapasok sa kumpanya ni Jaren. Patuloy itong pumasok na parang asong gutom na gutom at naghahanap ng pagkain. Walang mga empleyado ang nagtangkang pigilan siya sa pagwawala. Samantala, nang makatanggap ng ulat si Jaren tungkol sa marahas na paglusob ni Julian sa kumpanya, agad niyang hinilas si Isa na tahimik na nag-aayos ng mga papeles sa gilid. Bakit? Naguguluhang tanong ni Isa. Nalilito sa biglaang kilos ng lalaki. The bastard is here. Malamig na sagot ni Jaren. Umupo siya sa kanyang swivel chair at swabing hinilas si Isa upang paupuin sa kanyang kandungan. Bago pa man makapagreklamo ang babae, narinig na nila ang galit na boses ni Julian mula sa labas ng opisina. Padaanin niyo ako! Sigaw nito sa security. Anong gagawin natin? Hindi mapigilan ni Isa ang mataranta, lalo na sa posisyon nilang dalawa ngayon. Just be chill. Let him witness this. Bulong ni Jaren. May mapang-uyam ng ngiti sa mga labi. Sakto sa pagbukas ng pinto ay ang marahas na paghila ni Jaren sa mukha ni Isa upang mariin itong halikan. Bahagya pang nagulat si Isa, ngunit nang maramdaman ng banayad na paghaplos ng palad ni Jaren sa likod, doon siya natauhan. Mabilis siyang sumakay sa plano at tumugon sa halik nito. Isa! Isang nagagalit na sigaw ang umalingaw-ngaw sa pinto. Dahan-dahang pinutol ni Jaren ang halik. Kunwari ay nagulat siyang napatingin sa pinto habang nananatiling nakapulupot ang braso sa bewang ni Isa. Napilit namang tinatago ang pamumula ng muka. Oh, nandito ka pala. Nanginig sa puot si Julian sa nasaksihan. Nawalan ito ng preno. Sa sobrang galit, mabilis nitong sinugod at hinila ang buhok ni Isa. Dahilan para mapalayo ito kay Jaren. Napasigaw si Isa sa sakit. Ngunit bago pa man, lubos na maiwas-iwas ni Julian ang babae. Isang mabilis at napakalakas na suntok ang dumapos sa panga niya. Tumalsik si Julian sa sahig dahil sa lakas ng impact. Napatulala si Isa. Napahawak sa sariling anit. Ito ang unang pagkakataon na nakita niyang nawala ang kilalang kalmado at kalkuladong personalidad ni Jaren. Ang mga mata ng lalaki ay naglalagablab sa purong galit. Ang kamao, mariing nakakuyom.
At may madilim na aura na tila handang pumatay. Humakbang si Jaren papalapit sa nakahandusay na kapatid. Tiningnan niya ito ng mababa, malamig at walang konting habag. Touch her again, and I'll bury you myself. Pagbabanta ni Jaren sa boses na galing sa kailaliman ng impyerno, nanatiling nakatulala si Isa habang mabilis na tumitibok ang puso. Sa buong buhay niya, laging siya ang kailangang magparaya at magtiis. Pero ngayon, may isang taong nakatayo sa harap niya, handang makipaglaban para ipagtanggol siya. Matapos ang kaguluhang yon, naging mabilis ang pagpapalayas sa nagpupumiglas at naggangalit na si Julian. Nang sa wakas tumahimik na ang buong opisina, doon lamang naramdaman ni Isa ang unti-unting pagkirot ng kanyang katawan. Hindi lang pala ang anit niya ang nasaktan. Sa marahas na paghilas sa kanya ni Julian kanina, nawalan siya ng balanse. Dahilan para malakas na tumama ang kanyang balakang sa matigas at matalim na anggulo ng mamahaling lamesa ni Jaren. Isang malaking pasa ang nagsisimulang mamuoroon. Napamura si Jaren nang mapansin kung ano ang tinitignan ni Isa. Mabilis itong lumabas at pagbalik may dala ng tela at yelo. Walang salita, dahan-dahan niyang pinaupo si Isa sa malambot na sofa. Lumuhod si Jaren sa kanyang harapan. Isang posisyon na hindi nagagawa sa buong buhay ni Jaren dahil mas sanay siyang ibang tao ang lumuluhod para magmakaawa sa kanya. Marahan itong idinampi ang yelo sa nasaktang bahagi ng balakang ni Isa. Napasinghap si Isa sa kanyang naramdaman. Bukod sa lamig, kumikirot din ito at bahagya siyang napakapit sa braso ni Jaren. Napatigil si Jaren at sinalubong ang kanyang mga mata habang marahan pa ring pinapaikot ang yelo sa pasa. Does it hurt? Yeah, ba't tinitiis ko naman? Napatigil si Jaren sa paggalaw ng kamay. Tinitigan niya ng mariin si Isa. Seryoso ang muka, tila may malalim na iniisip. Stop doing that. What? Pagtitiis. Parang biglang huminto ang mundo para kay Isa. Nawala ang ingay sa paligid at tanging ang tibok lamang ng sarili niyang puso ang maririnig. Pagtitiis. Sobrang lakas ng tama ng letrang yon sa buong pagkatao ni Isa. Tumagos yung diretso sa kanyang puso na tila binubuksan ng mga sugat na matagal niyang ikinubli. Dahil lang totoo, yun naman talaga ang ginawa niya buong buhay niya. Mula bata siya, sa pamilya niya, kay Julian, sa lahat ng taong nakapaligid sa kanya. Ang magtiis, magparaya, magkunwaring hindi siya nasaktan. Yun ang tanging alam niyang paraan para mabuhay. Sanay siyang lunukin ang sariling luha at tiisin lahat ng bigat. At ngayon, sa unang pagkakataon, may isang lalaking napansin ang kanyang pagtitiis. May isang lalaking direktang nagsabi sa kanya na hindi niya kailangang gawin yon. Nangilid ang kanyang luha habang nakatitig sa seryosong mukha ni Jaren. Hindi alam kung paano sasagutin. Ang linyang unti-unting nagpapabagsak sa mga pader na matagal niyang itinayo. Hindi nakaligtas kay Jaren ang pamumuo ng luha ni Isa. Ang labis na katatagan na pinapakita nito kanina, tila ba unti-unting natutunaw. Pinalitan ng sugat na matagal nang nakatago sa ilalim ng kanyang ngiti. Marahang inilapag ni Jaren ang yelo sa mesa at tumingala kay Isa. You don't have to play the martyr when you're with me, Isa. Kung masakit, sabihin mo. Kung di mo kaya, umiyak ka. Di mo kailangan maging malakas sa harap ko. Isang paghikbi ang hindi niya na napigilan. Kaya mabilis niyang pinunasan ang muka. Hindi siya dapat umaakto ng ganito sa harap mismo ni Jaren. Ngunit bago pa man tuluyang mapunasan ang kanyang muka, hinawakan ni Jaren ang kanyang pulso. At ang lalaki na mismo ang nagpahid ng kanyang luha. Jaren. Let me protect you. But for me to do that, you have to stop pretending you're okay. Stop enduring. Can you do that for me? Habang abala sila sa ginagawang pagganti kay Julian,
Ang laro ni na Jaren at Isa ay hindi na nila namamalayang nagiging totoo na. Unti-unti nang napatunayan ni Isa na baka nga hindi lahat ng Valerios ay kapareho ni Julian. At baka hindi na lang utang na loob para kay Jaren ang kanyang nararamdaman. Isang gabi sa safe house, tanging liwanag at mahinang tunog ng telebisyon ang pumupuno sa sala. Pinapanood nila ang balita ng sunod-sunod na pagbagsak ng mga kumpanya ni Julian. Bunga ng palihim at madugong pag-pull out ng mga investors na matagal nang pinagplanuhan ni Jaren. Napansin ni Jaren na tahimik si Isa. Nakatingin lang ito sa screen. Ngunit ang isip ay halatang lumilipad. Lumapit si Jaren mula sa likod at dahan-dahang ipinatong ang kanyang mga kamay sa balikat ng dalaga. Marahan niya itong hinilot at sinusubukang alisin ang tensyon na nakabitin sa pagitan nilang dalawa. Nanghihinayang ka ba sa kanya? Hindi. Hindi ako nanghihinayang sa kanya. Then what is it? Naisip ko lang, kapag natapos na lahat ng ito, kapag tuluyan siyang bumagsak, paano na yung kasunduan natin? Natigil ang kamay ni Jaren sa paghilot sa kanyang balikat. Aalis ka? Nabalot sila ng mahabang katahimikan. Tanging ang ugong lang ng aircon at ang boses ng news reporter sa TV ang naririnig. Oo, yun naman ang usapan natin simula, diba? Magpanggap tayo para pabagsakin siya. Pagkatapos nun malaya na ako. Muling naghari ang isang mahaba at nakakabinging katahimikan. Humakbang palapit si Jaren. Nilapitan ng distansya hanggang sa maramdaman na ni Isa ang init ng katawan nito. Don't. Bakit? Bakit, Jaren? Kala ko ba ginagawa mo lang lahat ng to para gantihan natin si Julian? Tumingin si Jaren sa kanya. Sa unang pagkakataon mula na magkakilala sila, ang pader na madalas niyang gamitin para itago ang sarili ay tuluyang gumuho. Wala na ang mapang-uyam ng ngiti. Wala na ang kalkuladong CEO. Ang natira na lang ay isang lalaking may malalim at nag-aalab na emosyon sa kanyang mga mata. Noon pa man, bago ka papakasalan ng gunggong kong kapatid, nakikita na kita. Galit ako sa mundo nun dahil napunta ka sa kanya. Pati ikaw nadamay sa galit ko dahil siya ang napili mo. Pero nung makita kita sa auction, doon ko napagtanto na hindi kita kayang baliwalain. Kaya wag mong sasabihing aalis ka kapag natapos na to. Because somewhere along the way, you became my home. Parang tumigil ang pagtibok ng puso ni Isa sa narinig. Ang linyang yon ay sumira sa lahat ng depensang matagal niyang binuo laban sa lalaki. Para kay Jaren, siya ang pahinga. Siya ang pahinga nito at inamin pa ito mismo sa kanya ng binata. Bago pa man makabuo ng salita si Isa, unti-unting iniyuko ni Jaren ang muka upang sakupin ang labi ng dalaga. Ang halik na yon, iba sa lahat ng naunang halik na pinanood ng media o ng kanilang mga kalaban. Walang laro, walang pagpapanggap. Puno ito ng matagal ng pinipigilang pagnanasa, takot na mawala ang isa't isa, at isang uri ng purong pagmamahal na ngayon lang nila parehong pinahintulutang lumabas. Bahagyang nagulat si Isa, ngunit sa huli tuluyan na siyang bumigay. Tinaas niya ang braso at isinabit sa liig ni Jaren. Tinugon ng halik na nagpapatunay na kahit anong mangyari, hindi na rin niya kayang umalis pa sa tabi nito. Hindi nila inaasahan na ang kanilang relasyon tuluyan ng magiging totoo sa gitna ng kanilang paghihiganti. Sa isang exclusive business assembly, pumasok si Julian sa loob ng engrandeng bulwagan. Hapo, gusot ang mamahaling suit. May bakas ng desperasyon sa mga mata. Umaasa siyang makakakuha pa ng huling tulong o pautang sa mga dating kasosyo ng kanilang pamilya. Dahil lubog na siya sa utang at tuluyan ng gumuho ang kanyang imperyo. Ngunit sa paghakbang niya sa gitna ng bulwagan, tila nayanig ang kanyang mundo. Sa pinakasentro at pinakamarangyang hapag, nakaupo si Jaren at Isa kasama ang mismong bilyonaryong balak lapitan ni Julian. Hindi siya makapaniwala. Paano nalaman ni Jaren
ang sikretong inarrange niyang meeting. Nang mapansin ni Jaren ang pagtapak ng kapatid, isang mapaglarong ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Dahan-dahan siyang tumayo. Sa harap ng mga pinakamaiimpluwensyang tao sa bansa. Marahan niyang hinawakan ang kamay ni Isa at banayad na hinalikan ng likod ng palad nito bago humarap sa lahat. Everyone, gusto ko ipakilala sa inyong lahat ang bagong co-chairperson at may-ari ng kalahating shares ng Valerius Group. My wife, Isa Valerius. Nabalot ng masigabong palakpakan ng buong silid. Ang mga dating kasosyo ni Julian ay isa-isang tumayo para magbigay galang kay Isa. Sa gilid ng pinto, tuluyan ng sumabog ang natitirang katinuan ni Julian. Ang public humiliation na ito ay masyadong mabigat para sa kanya na marupok ang pride. Nakita niya ang babaeng itinuring niyang basura noon. Ngayon, nasa tuktok na ng mundo. Dahil sa matinding selos, inggit at kawalan ng pag-asa, tuluyan siyang nawala ng isip. Bumunot siya ng baril sa kanyang coat at galit na nagmarat siya patungo sa direksyon ni Jaren at Isa. Sinungaling kayong dalawa! Isa, akin ka lang. Binili kita! Sigaw ni Julian habang tinututok ang baril kay Isa. Nabalot na matinding singhapan at kaguluhan ang loob ng bulwagan. Ngunit si Jaren ay nanatiling nakatayo, tila nasisiyahan pa sa naging marahas na reaksyon ng kapatid. Eksakto sa plano. Bago pa man makalapit si Julian, sa isang iglap hinarangan siya ni Darius at ng mga armadong tauhan. Walang pag-aalinlangang binaril ni Darius ang mismong hawak na baril ni Julian. Tumalsik ito at sa lakas ng impact, napalahod si Julian sa sahig. Nanginginig sa gulat at sakit. Sinabi ko na sa'yo, Julian, ang tinatawag mong basura, reyna na ngayon sa tabi ko. At dahil sa tangkang pagpatay na ginawa mo, sa harap ng maraming saksi, sisiguraduhin ko sa pinakamadilim na selda ka mabubulok. Saktong bumukas ang pinto at pumasok ang isang pangkat ng mga pulis para sa opisyal na arrest. Ngunit bago pa man mahawakan ng pulis si Julian, binitawan ni Isa ang kamay ni Jaren. Humakbang siya pasulong. Tingnan mo ako, Julian. Mahinahon ngunit mariing utos ni Isa. Tumingala si Julian, umiiyak, nagmamakaawa. Tumitingin kay Isa na may halong matinding pagsisisi. Isa, please patawarin mo ako. Akala ko ba mahal mo ko? Salamat, Julian, ha? Dahil sa pananakit mo, natutunan kong bumangon. Pero hanggang dito na lang. You are officially nothing to me. Tipid ng ngiti ang binigay pa ni Isa kay Julian. Naramdaman niya ang paggaan sa kanyang dibdib. Ang lahat ng trauma, lahat ng taon ng pagtitiis, at ang multo ng kanyang nakaraan ay tila bula na naglaho. Tumayo siya ng tuwid. Tumalikod ng tuluyan. Hinding-hindi na muling lilingon sa nakaraan. Marahas na kinaladkad ng mga pulis si Julian, palabas ng bulwagan. Habang ito'y sumisigaw, nagwawala at tuluyang nasisiraan na ng bait. Bago tuluyang maisara ang pinto, tumango ang pinuno ng pulis kay Jaren. Isang senyales na nasa ilalim ng impluwensya at pera ni Jaren ang batas. Humarap si Jaren kay Isa. Hinawakan ang mukha nito at sa harap ng nagbubonying mga negosyante, hinalikan niya ito ng may pagmamalaki. Tapos na ang laban at sila ang nagwagi. Ilang buwan matapos ang iskandalong yon, tahimik ang gabi. Sa balkonahe ng pangunahing mansyon ng pamilya Valerius. Nakatayo si Isa. May hawak na mainit na kape. Isang kapeng perpekto ang timpla. Hindi na mapait tulad ng kanyang bagong buhay. Naramdaman niya ang init ng katawan ni Jaren na yumakap sa kanya mula sa likod. Isinubsob ang mukha nito sa kanyang leeg. Are you happy now, baby? Bulong ni Jaren. Humarap si Isa at binigyan si Jaren ng isang matamis at totoong ngiti bago idinampi ang kanyang labi sa labi ng asawa. Higit pa sa masaya, Jaren. Dahil sa piling mo, hindi lang ako nakabawi sa nakaraan. Nahanap ko rin ang totoong kahulugan ng pagmamahal. Hinalikan siya muli ni Jaren sa ilalim ng liwanag ng buwan. Isang pangako
na ang reynang nasa kanyang tabi ay hinding-hindi na muli makakaranas ng madilim na karanasan. At dyan nagtatapos ang ating kwento ngayong araw. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pagsubaybay. Hanggang sa muli, paalam!